Kumusta sa lahat? Maligayang pagdating sa pag-aaral sa aklat ng mga hukom. At ito ang aming ikatulong pag-aaral. Ato, habang naghahanda ako para dito, natakot ako na baka ito na ang pangalawang beses na naririnig mo ang tungkol sa lahat ng mga Israelita. Ikaw ba? At yung tawa na yon ay parang nagpapatunay na ikaw nga. Pero hindi ko mapigilan dahil ang Biblia ang paulit-ulit na nag-uulit ng parehong mensahe sa mga hukom, Kabanata 1 ug 2. Kaya mula sa simula sa mga hukom Kabanata 1, nakita natin kung paano ito nagsisimula sa isang pahayag kung kailan ito nangyari pagkatapos ng kamatayan ni Josue. Pagkamatay ni Josue, nakita natin ang bahay ni Lot. At binigyan sila ng Diyos ng kakayahan, binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan, ibinigay sa kanila ng Diyos ang halos mga Kananeyo, ang buong tribo sa kanilang mga kamay. Ngulit lumabas sila, nagsimulang maglaban, at natalo nila ang mga Kanaanita noong henerasyong iyon, isang henerasyon na ang nakalipas. Sobrang takot ang mga tao nun, di ba? At hindi nila sila natatalo. Gayon pa man, ang problema ay hindi sila nagpatuloy. Hindi nila natapos ang trabaho. Hindi nila tuluyang pinalayas ang mga naninirahan sa bawat rehiyon at bawat tribo. Kaya sa pagtatapos ng Kabanata 1, ito ay isang pag-ulit. Tulad ng hindi nila sinakop ang nayong iyon o ang lugar na iyon. At pagkatapos ay nagpatuloy ito paulit-ulit. Nagpumilit ang mga Kananeyo na manirahan sa lupaing iyon at hindi nila sila lubusang pinalayas. Hindi nila sila lubusang pinalayas, kaya't ang mga Kananeo ay nanirahan sa ganito at ganon kasama nila. At saka namin nakita kung paano nagbago ang mga may-ari. Dapat sana ay mga Israelita, bawat tribo. Ang pag-angkin ug ang rehiyong iyon ay magiging tribo, ang rehiyon para sa tribo ni Aser, rehiyon para sa tribo ni Dan. Pero kalaunan, sinasabi nito sa atin na ang may-ari ng lupain ay ang mga Kanaanita pa rin. At ngayon, ang mga Israelita ay tila naninirahan kasama nila. Kaya nagsimula ito, iniingatan ng Diyos ang mga lupain ng mga Israelita. Sila ang dapat na kumuhang lupain, angkinin ito, at maging may-ari, maging mga naninirahan sa lupain. Pero dahil hindi nila ito tuluyang naitulak palabas, unti-unti itong bumaligtad. At kaya kalaunan ay naging, ang mga Israelita ay naninirahan kasama nila. At ngayon, pagkatapos niyan, ang mga Kananeo naman ang nagtatatag ng mga hangganan. Kaya habang iniisip namon iyon, kami. Gayon din, kasabay ng ating buhay, gaya ng pagpupuri sa atin ng Diyos at pagbibigay sa atin ng kapangyarihang mapagtagumpayan ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Hesus Kristo. At binigyan niya tayo ng kapangyarihan ang angkinin ang iba't ibang rehiyon at aspeto ng ating buhay. At gawin ninyong si Jesus ang Panginoon at Guro rito. Pero kapag nakakita tayo ng mga lupain na bakal, kapag nakakita tayo sa sobrang daming tao, kapag napakaraming bagay ang nakikita namo, umihinto kami. Sabi namin, tama na ito, sapat na. Nagsisina ako sa ngayon at sapat na iyon. Ang dami ko nang nagawa at sapat na ito. Naglilingkod ako sa isang departamento sa simbahan, sapat na iyon. Nagsimba ako tuwing linggo, sapat na iyon. At kaya gumawa kami ng mga kompromiso. At sa huli, sa halip na tayo ang maging taga-kontrol, sa halip na si Jesus ang maging guro at Panginoon, sila ang nagiging guro at Panginoon sa ibabaw. At ang estratehiya ni Satanas, hinahayaan niya tayong isipin na tayo ang may kontrol, ngunit hindi niya nagagawa ang kanyang estratehiya. Versikulo 27, Kabanata 1, versikulo 27, sinabi namin, kaya't ang mga Kananeo ay nagpumilit na manirahan sa lupaing iyon. Sabi ni Satanas, iwan mo kami. Mag-iwan ka lang ng isang binhi ng pagsuway,
kahit isang maliit na bagay. Maron kang 99 at iwan mo sa akin ang isa. At sa tingin namin ay ligtas iyon. 99 laban sa isa at hindi ito nakakatakot. Hindi ito lumalabag sa atin sa ating buhay. Pero kalaunan, lumaki rin iyon. Lumalaki ang damo upang kainin ang mga puting butil at butil. At kaya ngayon ay dumako tayo sa Genesis, Kabanata 2. At nakapag-aral na tayo ng kaunti tungkol sa mga hukom 2, mga talata 1 hanggang 5, ngunit pag-iisipan natin itong muli dahil ang mga hukom 2 ay karaniwang inuulit ang parehong punto sa ibang pananaw. Kaya nagsisimula ito sa pagsasabing, ngayon ang anghel ng Panginoon ay umahon mula sa Gilgal. Alam natin na nauulit lang ito dahil sa Hukom Kabanata 1, Talata 1, nagsisimula ito sa pagkamatay ni Josue. Tama ba? Halika na sa mga hurado. Kabanata 2, versikulo 7. Sinasabi nito, ang bayan ay naglingkod sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng mga matatandang naglingkod kay Josue. At nakita nila ang lahat ng dakila gawa ng Panginoon na kanyang ginawa para sa Israel. Pagkatapos, si Josue, na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon, ay namatay sa edad na 110. Kaya inuulit nito ang kwento tungkol sa pagkamatay ni Joshua. Sa madaling salita, paulit-ulit na binabanggit ng Diyos ang tungkol sa pagbagsak ng mga Israelita at ipinapakita nito sa atin na nagpapahintulot sa atin na suriin ito sa iba't ibang aspeto ay nagbibigay daan sa atin na tingnan ito mula sa iba't ibang anggulo. Para suriin ang kulay ng kasalanan, kung paano pumapasok at nananatili ang kasalanan at nagiging sanhi ng pagbagsak ng Israel o ng bayan ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga hukom, sinisikap naming suriin ang buhay ng bawat isa sa amin. Gaano ba karami ang kasalanan? Gaano pa ba karami ang rebelyon sa ating buhay? At kaya umaasa ako na simula sa susunod na linggo, susubukan naming harapin ang mismong mga hukom simula sa amin sa Neon. Ano? Hanggang ngayon, patuloy nating makikita ang pag-uulit at muling pagbabagong buhay kung paano bumagsak ang mga Israelita na naninirahan doon sa tinatawag na lupang pangako, ang lupain ng Kanaan. Pumasok sila sa Dreamland, di ba? Natatanggaan mo, mula sa Egypto. At pagkatapos ay 40 taon, matagal na nilang inaasam na dumating ang araw na ito. At dapat sana'y maging isang buhay paraiso ito, hindi ba? Ito ang kanan. Ito ang lupain na may pinakamababang pagmamalaki. Pero pagkatapos nilang dumating, hindi ito tumagal ni 1 taon. Pagkatapos nilang tumira, hindi umabot ng 1 taon para tuluyan na silang mawalan nito, tuluyang mawalan ng mga biyaya at mahulog sa katiwalian. Kaya pag-iisipan natin ang unang 10 talata, ang buong kabanata, Kabanata 2. Nagsisimula ito sa pagdating ng anghel ng Panginoon sa kanila sa Bochim. At ang anghel ay nagmula sa Gilgal, sa Bochim, kung saan naroon ang mga Israelita. At ganito ito nagsisimula, Kabanata 2, Talata 1. Ngayon, ang anghel ng Panginoon ay umahon mula sa Gyokya patungong Holosin, at sinabi niya, dinala kita mula sa Ehipto at dinala kayo sa lupaing aking isinumpa sa inyong mga ninuno. At sinabi, hindi ko kailanman sisiraon ang aking tipan sa imo. Tungkol naman sa inyo, huwag kayong makikipagtipan sa mga naninirahan sa lupain ito. Okay? Magandang araw. Okay? Igigiban ninyo ang kanilang mga altar? Ginawa nga nila, ngunit hindi ninyo ako sinunod. At ano itong ginawa mo? Kaya't sinabi ko rin, hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo, kundi sila'y magiging parang mga tinig sa inyong tagiliran, at ang kanilang mga Diyos ay magiging isang bitag sa inyo.
Ngunit ang anghel ng Panginoon ay nagsalita ng kaniyang mga salita sa lahat ng mga anak ni Israel at inilakas ng mga tao ang kanilang mga tinig at umiyak. Kaya tinawag nilang Bokim ang lugar na iyon. Ang ibig sabot ng Bokim ay mga umiiyak. Kaya tinawag nilang Bokchim ang lugar na iyon. At hindi kailanman magiging sakripisyo para sa mundo. Naranasan mo na ba ang isang punto o pagkakataong sa buhay mo na talagang pinagsisihan mo ang isang bagay? Ano ba dapat ang ginawa ko nito? Hindi ko dapat ginawa ito. Dapat binago ko iyon. Alam mo, hinihiling mo na sana ang panulat mo. Kung wala kang pinagsisihan sa buhay mo, sige, lahat naman tayo ay pinagsisihan na. Mayroon ka bang pinagsisisihan ngayong araw? May mga pagkakataong pinagsisisihan natin. Dapat pala ginawa ko iyon. Ang problema, sa tuwing nagsisisi tayo, may pinagsisisihan tayo sa nakaraan. Lagi nating sinasabi, dapat ginawa ko na noon. Perpekto yan. Pero tayo, lagi kong sinasabi, dapat ginawa ko na sana iyon pero dapat pala noon pa ako nagbago. Pero kahit kailan, hindi ko na naisip ang pagbabago ngayon. Ang ating buhay at pananampalataya ay tungkol sa kasalukuyan. Palagi tayong nagkakamali o napupunta sa punto na ang mga bagay ay nasa nakaraan na. At sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, masasabi natin, pero pagkatapos noon, hindi na kami darating. Hindi talaga tayo nito patuloy na pinapatay. Paano kung magbago na hayon? Para hindi ka magsisi sa hinahahap. Pero hindi talaga natin talaga naisip na umupo at baguhin ang kasalukuyan kong paraan ng pag-isip o pamumuhay. At kaya, sa makatuwid, ito ay isang magandang simula o pagpapatuloy sa mga panghihinayang. Dapat nabanggit ko na yan. Balang araw, kailangan nating magbago. Ito ang ginagawa nila ito. Dugatin ng anghel ng Panginoon at nagsabi, nagsasalita mula sa Diyos, tama ba? Nakipagtipan ako sa inyo. Ibinigay ko sa inyo ang lupaing ito, ngunit hindi ninyo ako sinunod. At sa makatuwid, ngayon ay hindi ko sila palalayasin para sa iyo. Dapat sanang itaboy sila nung tinutulungan sila ng Diyos. Dapat sana'y tapusin nila ng tuluyan ng trabaho, ngunit hindi nila ginawa dahil sa kaginhawaan, dahil sa iba't ibang kompromiso. Kaya nang marinig nila iyon, umiyak sila. Kung ang Diyos o ang anghel ng Panginoon ay darating sa iyo ngayong gabi, sa iyong panaginip o literal at sabihin sa iyo na mali ang ginawa mo, ngunit sinabi ko sa iyo na huwag mong gawin mula sa oras na ito, ako isa sa iyo. Pagpapalain kita. Gusto mo ba? Ang plato ba na iyon? Ang kama na iyon o ang bahay na iyon kung saan ka natutulog ang magiging hari? Iyak ba tayo na parang baliw? O tuluyan na ba nating nakalimutan ang ating mga emosyon at konsensya? Hindi ba tayo matatakot? At kaya ang mga taong ito ay umiyak, umiyak. Minsan ay tahimik tayong nakatitig sa oras ng pagpupuri o pananalangin. Huminging tawad sa Diyos at magsisi. Kaya tingnan natin ang kanilang ginawa, kaya tinawag nilang Boke ang lugar na iyon at doon sila naghain sa Panginoon. Mabuti naman, tama. Dapat maganda, di ba? Ngunit, ano kaya ang kanilang aksyon pagkatapos nito? Basahin natin ngayon mula sa ika-6 na talata. Nang magkagayoy, sinabi ni Josue, at pinauwi ni Josue ang bayan at ang mga anak ni Israel, at ang bawat isa'y yumaon sa kaniyang mana upang ariin ang lupain. Nagpatuloy siya sa pagtalakay tungkol sa pagkamatay ni Josue at sa pagkamatay ng mga matatandang nabuhay pagkatapos ni Josue at ng mga nakaalam ng ginawa ng Panginoon.
At bersikulo 6, pagkatapos ay inilibing nila siya sa teritoryo ng kanyang mana sa Timna Heres, sa maburol na lupain ng Ephraim sa hilaga ng bundok Gash. Ang buong lahi rin naman ay nalakip sa kanilang mga magulang, at may ibang lahing bumangon pagkatapos nila na hindi nakakilala sa Panginoon ni sa gawa man na kaniyang ginawa para sa Israel. Versikulo 11. Nibuhat ang mga taga-Israel og dawtan sa atubangan sa Ginoo ug nag-alag sa mga Baal. Ano ang silbi ng pag-iyak at pagsasabi ng I'm sorry? Ang Nendrim worships coin. Pagkatapos, bumalik sila agad sa kanilang makasalanang buhay. At ito ay parang isang imahe ng, nakakalungkot sabihin, tayo, ang aking sarili, o maging ang mga Kristiyano ngayon. Ang anghel ng Panginoon ay dumating mula sa Gilgal. Ang Gilgal ay ang lugar kung saan sinabi ng Diyos, ang imong mga kasalanan ay napapawi. Natanggal na ang kahihiyan mo. At ngayon, bago ka na, malinis ka na, at papasok ka na. Malapit na silang tumawid sa Ilog Jordan. At sila'y tumawid sa Ilog Jordan at nakarating sa Gilgal. Ang anghel ng Panginoon ay dumating din kay Josue na nagsasabi, iyong sasakupin ang lupaing ito. Ibibigay ko ito sa iyo. Ibinibigay ko sa iyo ang tipang ito. At ang anghel na iyon ay darating. Ang parehong anghel ay darating para ipaalala sa kanila, tandaan, nangako tayo. Tandaan mo, sinabi mong gagawin mo ito. Anong klaseng mga pangako ang ginawa natin? Sinabi ng Diyos, ako'y sasamahan mo. Gayon pa man, kasama ninyo pa rin ako, pero sumuway kayo. Tingnan mo ang nagawa mo. Ano ba itong ginawa mo? Kaya tunay na pagsisisi sa ganitong sitwasyon. Ano ang magiging tunay na pagsisisi? Ano ang dapat nilang ginawa? Ayun, umiyak sila. Sinamba nila ang Diyos. At pagkatapos niyan, ano ang pagsisisi? Sa Hebreyo, ang pagsisisi ay teshuva. Ang ibig sabot nito ay lumingon. Ang shuva ay pagtalikod, pagbabalik, pagtalikod. Ang ibig sabot ng teshuva ay umikot pabalik. Bueno, kung mali ang iyong tinatahak na daan, sinabi sa iyo ng Diyos, kung mali ang iyong tinatahak na daan, ako. Lumingon. Balik sa dalan. Mao ang paghinulsol o metanoia. Meta kay pagbago. Nag-isip si Noya. Baguhin mo ang iyong pag-iisip, baguhin mo ang paraan ng pagbibigay mo ng iyong filosofiya, ng iyong mga paniniwala. Kung mali, sinasabi ng Diyos na mali, baguhin mo. Ano ang dapat sana nilang gilawa para sa tunay na pagsisisi, para sa ganap na pagsisisi? Nagkaroon sila ng unang bahagi ng pagsisisi, ang pag-iyak at pagsamba. Ngunit ang pagsisising iyon ay hindi naging ganap dahil hindi ito nagpatuloy sa buong buhay nila. Ano ang dapat sana nilang naging pagsisisi? Palayasin ang kuweba mula sa pagkakatapon. Gawin ang bagay na hindi nila ginawa. Gawin mo ang bagay na sinabi ng Diyos na hindi mo pa nagawa. Ngayon, isipin natin kung paano rin tayo makapagsisi. Ayaw ng mga Kristiyano ngayon ang salitang iyan, di ba? Mga pastor na nagsasabi sa kanila, kailangan nilang magsisi. At sasabihin nila sa mga pastor, kailangan mong magsisi. May mga taong taos puso at mapagkumbabang nagsisisi at nagsisimula sa simula at pagwawasto ng mga bagay na hindi nila ginawa ng tama, pagbabago ng kanilang mga iniisip at paraan ng pamumuhay. Ngunit, may iba pang mga taong gumawa kay Kristo. Nakapagsabi ka na bang masama sa isang tao dati? Ang mga anak mo o kahit sino ka pa. At may pagkakataon na pinagalitan ko ang isang tao o isang tao. 50 milya papunta sa mga anak ko. At sila ay umiyak.
At naisip ko, okay, at least nararamdaman nila. Napagtanto na nila kung ano ang mali nilang ginawa. Pero kalaunan ay napagtanto ko na hindi pala sila umiiyak dahil nalungkot sila sa ginawa nila. Umiyak sila dahil sinigawan ko sila. Umiiyak sila dahil galit sila sa akon. Umiiyak sila. Minsan, may mga taong napagtatanto natin na ang mga bagay na hindi dapat maging tama at iniiyakan nila ang mga mali na iniiyakan nila dahil kinasusuklaman nila ang kanilang sarili. Minsan tayo ay nagsisisi at umiyak. Dahil, para sa akon, ang mga bagay na kailangan kong pagdaanan dahil sa lalaking iyon o sa taong iyon. At pangatlo, may mga taong nagsasabing, oo, iyon ang diyan akong klase ng tao. Sino ka sa tingin mo para pagalitan ako? Hindi ako kailanman pinagalitan ng mga magulang ko. Walang tinatawag na pagsisisi sa Diyos. Bawat isa rito ay ginawa ang tama sa kanilang sariling paningin. Ang susi ay ginawa ko ang tama. Ang tanong ay, sa mata nino? Sa mata nino? Sa mata mo? Umiyak ba tayo ngayon? Nagsisisi ba tayo ngayon? Kailan nga ba tayo huling nagsisi ng tunay? O sinusubukan ba natin isipin ngayon na tama ang ginagawa ko? At kaya ako nagpapatuloy? Ipinawawalang bahala ba nito ang Diyos na nagsasabi sa akin sa pamamagitan ng aking konsensya o sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Ang mali ng ginagawa ko, naniniwala ako na ang nakita natin sa aklat ng mga hukom, hindi ko alam kung ganon din ang nangyayari sa iyo, pero ganoon din ang nangyayari sa akin. Parang sinasabi nito na bumalik ako at mag-isip. Huwag mong isipin na naniniwala ka na kay Jesus sa loob ng 20-30 taon at isa kang pastor. Isipin mong nagsisimula ka ng isang bagong buhay bilang Kristiyano. Ngunit ikaw ay nasa lupain ng Kanaan, isang sariwang lupain na ibinigay sa iyo ng Diyos. At kung magsisimula kang muli sa simula, paano ka tunay na maniniwala? Pinapaisip ako nito. At talaga naman, talaga. Pinapaisip akong muli ang pagiging pastor o ang pagiging isang tunay na Kristiyano. Naniniwala ka ba talaga? Kailan ka huling nagsisi ng tunay sa harap ng Diyos? Hindi ko tinutukoy ang pag-iyak at pagiging madrama at lahat ng iyon. Pero kahit papaano ay napagtanto ko kung ano ang mali kong nagawa at tinalikuran ito. Talagang sinasadya at may malaking pagsisikap na tumalikod dito. Pero hindi nila ginawa. Kaya pagkamatay ni Josue at ng kanyang bayan, isa na namang henerasyon ng sumulpot. Isa na namang henerasyon na hindi nakakakilala sa Diyos o sa kanyang mga ginawa. Ito ang 2 Timoteo 2, talata 10. Ang buong lahi rin naman ay nalakip sa kanilang mga magulang at may ibang lahing bumangon pagkatapos nila na hindi nakakakilala sa Panginoon ni sa gawang kaniyang ginawa. Para sa Israel, ang ibang henerasyong ito ay hindi lamang isang susunod na henerasyon o isang kakaibang henerasyon. Ang salitang ito, ang isa pa, ay may ibang katangian. Ibang henerasyon na yan. May kakaiba, isa pa yan. Iba-iba ito sa kalidad, sa espiritualidad, at iba pa. Ano ang naging sanhi ng pagkakahiba? Hindi nila kilala ang Panginoon. Iba ang pagkakakilala sa Panginoon. Malamang pareho lang din ang pagsisimba linggo-linggo. Tinatawag nila ang kanilang sarili na Kristiyano kapag pinupunan nila ang aplikasyon
Ano ang relihiyon mo? Kristiyano? Malamang pareho ran. Mga magulang at mga anak, ang naunang henerasyon at ang susunod na henerasyon, isa na namang henerasyon. Itinuring nila ang kanilang sarili na mga Israelita. Silang nagsagawa ng lingguhan, araw-araw na pagsamba at paghahain. Gayunpaman, ibang henerasyon na ito. Ibang henerasyon na yan. Bakit? Hindi nila alam. Ilan sa atin ang tunay na nakakakilala sa Panginoon? Masasabi ba nating mayroong personal na relasyon sa Diyos, kay Jesus? Totoo ba siya? Naniniwala ba tayo kay Jesus na ibinahagi sa akin ng aking mga magulang? Ang yada na ito, ang salitang yada, ay hindi lamang kaalaman, pag-alam. Hindi lang basta pag-unawa sa isang bagay mula sa pagbabasa nito. Ito ang parehong salita na ginagamit para sa pagkakaroon ng personal, relasyong mag-asawa. Ito ay tungkol sa matalik na relasyon na nakakamit. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagbabahagi ng gawain, kundi pati na rin sa pamamagitan ng pakikialam ng Diyos sa kanilang buhay. Nagdarasal para sa isang bagay at sinasagot ng Diyos na ang Diyos ay totoo sa kanilang buhay. Alam mo, maron kaming kultura at tradisyon ng pagbisita sa mga tahanan bawat taon sa Korea sa aming pangunahing simbahan. Ikaw? Sa simula ng bawat taon, nakasanayan naming bubisita sa pagitan ng 100, 200 hanggang 200 na mga tahanan. At naririnig natin ang kanilang mga kahilingan sa panalangin at ibinabahagi ang salita at ipinagdarasal sila. At alam mo ba na ang isa sa mga pinakasikat at pinakakaraniwang kahilingan sa panalangin ay, at sa tingin ko, ganoon din sa buong mundo, mga karaniwang kahilingan sa panalangin. At maraming beses, taon-taon, pumupunta ako. At kadalasan ay ang mas lumang henerasyon. Kailangan niya akong ipanalangin para sa anak kong lalaki, anak kong babae. Ang matagumpay ay isang magandang trabaho, mabuti, mabait na pamilya, magandang pinag-aralan. Ah, napakabait na anak. Sabi ko, ano kaya ang problema? Bakit mo siya kailangan ipagdasal? Ayaw na niyang pumunta sa simbaan. Dati siyang napakagaling. Napakabuti kaming mga miyembro ng simbahan noon. Dati kaming miyembro ng Sunday School Choir. Dati kaming presidente ng grupo ng mga kabataan. Pero ngayon, may simbahang multo rito. Gusto ko, mas gusto mo bang hindi ganoon ka-successful, hindi ganoon kagwapo, at hindi ganoon ka-good job? Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko ito ng ganito. Kayong mga hindi pa kasal, kung mayroon kayong pagpipilian sa pagitan ng dalawang tao, napakatagumpay, magandang kumpanya, kumikita ng humigit kumulang, iwan ko lang, $200,000. Dolyar kada taon, marami ba yun? Medyo ang lang naman yun, di ba? Guwapo, alam mo, Harvard, Oxford, Cambridge, maraming kaibigan, mayamang pamilya, mabait na pinagmulan, at ang taong iyon sa 4 na anak sa bahay. Ngunit hindi naniniwala kay Jesus. Kumpara, itong isa pang lalaking nagsisimba at tunay na nagmamahal kay Jesus. Alin ang mas mainam? At patuloy na binibigyang diin ng mga magulang, pero isa siyang napakabuting anak, napakabait na lalaki.
Kristiyano ba ang taong iyon o hindi? Maliligtas bang tao iyon? Ang problema? Ano ang problema rito? At kung gusto mong pag-usapan ko ang nakaraan, dati siyang presidente sa grupo ng mga kabataan. Dati siyang napakagaling at kabisado niya ang lahat ng mga bagay na ito sa Sunday School. Pero ngayon, kahit papaano, hindi na niya ako pakikinggan. Saan nangyari ang pagkabigo rito? Kaya tinanong ko sila, ano sa tingin ninyo ang problema? Ang ilan sa kanila, medyo maganda naman ang naging tugon. Ang ilan sa kanila ay hindi alam. Kaya nga, nakipag-usap ako o nakipag-usap sa mga anak na lalaki at babae na iyon. At madalas, nilang sinasabi, kung ang Kristyanismo, kung naniniwala ka kay Jesus, ang pagiging Kristiyano ay parang sabay na pag-ikot patungo sa buhay. At sabi niya, ayun na nga, iyan ang buong simbahan. O dahil pinipilit nila tayong magsimba, pinag-usapan nila ang tungkol sa Diyos, pinag-usapan nila ang lahat ng mga bagay na ito at lahat ng kaalaman. Pero tayo ang nakakakita sa kanila kung paano sila kumikilos at kung ano ang kanilang pinag-usapan at kung sino. Ang daming pagkukunwal, sinasabihan nila kaming magsimba, pero pag uwi nila galing simbahan, nagrereklamo sila tungkol sa simbahan, pastor ng simbahan, at iba pang mga tao sa badol. Simbahan. Hingon sila magbasa og Biblia, pero ang ilang gibuhat wala sa Biblia. At ang mga magulang ko ang nagsabi sa amin na hindi na lang kami magsimba para makapag-aral ako. Dahil mahalaga ang mga marka ko, dahil mas mahalaga ang leksyon ko sa piano, dahil mas mahalaga ang leksyon ko sa English at Chinese. At hindi nila tayo sinasabihang magsimba. Itinuro nila sa amin na ang lahat ng iba pang mga bagay na ito ay mas mahalaga. Kailangan nating tanungin ang ating mga sarili, ano nga ba ang itinuturo natin sa ating mga anak? Dahil isa na namang henerasyon ito, hindi lang natin masisisi ang henerasyong iyon, kundi ang nakaraang henerasyon din ang nabigong ipasa sa susunod na henerasyon. Sinabi sa kanya ng Diyos, Exodo 12, talata 24 to 27, at inyong ipangingilin ang okasyong ito bilang isang tuntunin para sa inyo at sa inyong mga anak magpakailanman. Kapag nakapasok na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ng Panginoon, gaya ng kanyang ipinangako, dapat ninyong ipagdiwang ang ritual na ito. At kapag sinabi sa inyo ng inyong mga anak, ano ang kahulugan ng ritual na ito para sa inyo? Sasabihin ninyo, ito ay hain sa Pasko para sa Panginoong na dumaan. Ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto nang saktan niya ang mga Ehipsyo. Sa madaling salita, sinasabi ng Diyos sa mga Israelita, mamaya, kapag nakapasok na kayo sa lupain, kailangan ninyo silang turuan at sabihin sa kanila ang tungkol sa aking ginawa, ang gawaing ito ng kaligtasan. Josue 5:9-12 din, nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Josue, ngayoy inalis ko sa inyo ang kadustaan ng Ehipto. Kaya't ang pangalan ng lugar na iyon ay tinatawag na Gilgal hanggang sa araw na ito. Ang mga anak ni Israel ay nagkampo sa Gilgal. At pagkatapos, sabi ng Diyos, maglagay kayo rito ng mga bato bilang alaala. Deuteronomio, Kabanata 4, mga talata 4 hanggang 9. Paminaw, Israel, ang Ginoo natong Dios ra. Higugma ang Ginoo mong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, kalag o kusog. Ibutang kining mga sugo sa imong kasing-kasing. Itudlo kini sa imong mga anak, og isulti samtang naglingkod sa balay. At pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Patuloy na sinasabi sa kanilang Diyos, turuan ninyo ang inyong mga anak.
Deuteronomio, Kabanata 6, mga bersikulo 20 hanggang 25 din. Pagkatatanungin ka ng iyong anak sa panahong darating na sasabihin ano ang kahulugan ng patutuo at ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan na iniutos sa inyo ng Panginoon nating Diyos. Kung magkagayoy, sasabihin mo sa iyong anak, kami ay naging mga alipin ni Faraon. Kung adto sa Ehipto at iba pa, hindi ko sinabi sa kanila kung ano ang dapat sabihin sa kanila. Ngunit tayo, kung doon at ang pinakamahusay na turo ay ang ipakita sa kanila kung ano ang tunay na buhay Kristiyano. Ngunit, kung ipinapakita natin sa ating mga anak ang ating mga mukha at ang ating buhay na magkaiba sa simbahan kumpara sa tahanan, ano ang matututunan nila? At iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit ang Kristyanismo ay lumiliit, bumababa. Bakit hindi na nagsimba ang mga kabataan na yon? At kung sa tingin mo, kung itinuturing mo ang iyong sarili na bata pa, ang pangalawang henerasyon, ang ikatulong henerasyon, huwag na to itong gawing dahilan kung bakit hindi tayo dapat magsimba. Kahit papano ay makakapagsimula tayong muli. At inito, sa panahon ni Jepte, versikulo 11, ang mga anak sa Israel nagpakasala sa Ginoo o nag-alagad sa mga Baal. At nagtatapos ito dito sa pinakadulo ng panahon ng mga Jepte, 1 Samuel 3, mga talata 1 to 3. Ngayon, ang batang si Samuel ay naglilingkod sa Panginoon sa harap ni Eli. At ang salita ng Panginoon ay bihira ng mga araw na iyon. Bihira ang mga pangitain. At bilang resulta ng hindi pagkilala sa Diyos, ano ang mangyayari? Alam mo, palaging binibigyang diin ng mga magulang ang katotohanang mababait na tao ang kanilang mga anak. Para bang, kaya ba ganito kaganda ang magiging resulta niyan kay Jesus? Bueno, sa versikulo 12, pwede ko bang simulan sa 2 versikulo? Dahil sa hindi pagkilala sa Diyos, ganito ang nangyayari. At kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, na siyang naglabas sa kanila sa lupaing ng Ehipto. Tandaan mo, nakikita mo ba ang pag-uulit? Sinabi sa kanila ng Diyos, kailangan ninyong ituro sa kanila kung paano ko kayo inilabas sa lupain ng Ehipto. Ngunit ito ang mga taong ito, ang ikalawang henerasyon na hindi kumilala sa Panginoon at pinalikuran ang Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto. Nakikita mo ba ang dahilan kung bakit binibigyang diin nito ang Diyos na naglabas sa kanila mula sa daigdig ng mga patay? Iyon ang Diyos na dapat sana'y nakilala nila, ngunit hindi nila siya nakilala at sa makatuwid ay sumunod sila sa ibang mga Diyos mula sa mga Diyos ng mga taong nasa paligid nila at yumukot sa mga ito. Kaya't kanilang pinukaw ang galit ng Panginoon. Dahil hindi nating nakikilala ang Diyos, dahil hindi tayo naniniwala sa Diyos, hindi tayo maaring manatiling neutral at maging mabait. Hindi ko sinasabing masasamang tao ang mga hindi naniniwala. Maraming mabubuting tao at mas mabubuting tao pa kaysa sa mga Kristiyano sa maraming pagkakataon. Pero ang tinutukoy ko rito ay ang espiritualidad. May mga nagsasabi, naniniwala ako kay Jesus. Naniniwala ako kay Jesus. Hindi lang talaga ako nagsisimba linggo-linggo. Naniniwala ako kay Jesus, pero iyon lang talaga. Naniwala ako kay Jesus.
At iyan ang ginagawa ng mga Israelita. Sabi nila, naniniwala kami kay Jesus. At nang dumating ang panahon, nang dumating ang mga kahirapan, kanino sila tumawag? Ang Panginoon. Nagtanong sa Panginoon, dumaing sa Panginoon. Nang maging komportable at madali ang mga bagay-bagay, sino ang kanilang sinamba? Talaga? Kaya sinubukan nilang makuha ang pareho. Napakaraming bagay, naniniwala sila sa Diyos. Sa panahon nga kagipitan, lumalapit ako sa Panginoon. Kaya maari akong maging isang Israelita. Naniniwala ako sa Diyos na makapangkangyarihan sa lahat. Pero kapag may magagandang pagkakataon, o kapag hindi ko na kailangang umiyak sa Kanya, pagkatapos ay pupunta ako sa ibang mga bansa, maglilingkod sa mga labanan at pagkatapos ng lahat. Versikulo 13, ngayon versikulo 12, patapusin ko na ang pagbabasa. Sumunod ako sa ibang mga Diyos mula sa mga Diyos ng mga bayan na nasa paligid nila at yumukod ako sa mga iyon. Sa gayon ay ginagalit nila ang Panginoon sa talata 13, kaya pinalikuran nila ang Panginoon at naglingkod kay Baal at kay Astarot, kay Baal at kay Astarot. Si Baal ay ang Diyos ng bagyo at ulan, at sa makatuwid ay kilala bilang Diyos ng kasaganaan. Si Astaroth o Asheroth ay karaniwang kilala bilang kanyang hindi asawa, kundi kanyang kapareha, ang Diyos at Diyosa, ang Diyosa ng fertilidad. Pagkamayabong, kapwa ng sangkatauhan, at ng pagsasaka ng lupain. At kaya, ito ay parang mga Diyos ng mag-asawa. At ang ginagawa nila ay nagbibigay ng ulan. Nagbibigay si Dal ng ulan at kasaganaan. Kaya't sila'y dumadaing sa Diyos sa panahon ng kabagabagan. Ngunit sa ibang mga pagkakataon, pumupunta sila kina Baal at Esterot. Ngayon, kapag dumating ang ulan at maganda ang ani, sino ang kanilang pasasalamatan? Sino ang sasabihin nilang salamat? Kanino nila bibigyan ng kredito? Tandaan, sinabing Diyos bago pa sila tumawid sa Ilog Jordan sa Deuteronomio 11, mga bersikulo 9 at 10 at 8 hanggang 12. Sinabi ng Diyos, ito ay isang lupain kung saan ang tubig ay tubig mula sa tubig na galing sa langit. Bumababa ang tubig mula sa langit. Kaya sino ang nagbibigay ng ulan, kasaganaan at pagkamayabong? Iyan ang Diyos natin sa Biblia, hindi ba? Mulit, ito ang gustong gawin ni Satanas. Pinagpapatong-patong niya ito. Kayang sabi niya sa Eve, kuain, ana. Ayaw ng Diyos na kumain ka dahil magiging katulad ka ng... Sige, heto, sabi niya, hulaan mo kung sino ang nagbigay sa iyong basbas. Kapag tinuturuan natin ang ating mga anak tungkol sa tagumpay, kung ano ang gusto nating maging kalagayan nila, ano ang itinuturo natin sa kanila? Ano ba ang masamang bagay na itinuturo natin sa ating mga anak? Tungkol sa pagiging matagumpay, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Kailangan mong makahanap ng magandang trabaho. Kailangan mo ring tumugtog ng instrumento. Kailanganon mo nisulod sa eskwelahan. Kailangan mong mag-aral ng mabuti. Mabuti ang mag-aral ng mabuti. Sa huli, kailangan mong malaman ang isip na iyon. Iyan ba ang itinuturo natin sa kanila? Ano ang kwento ng tagumpay na nakatanim sa kanilang mga ulo, sa kanilang isipan? Sino ang bibigyan ng kredito kapag maayos ang lahat? Kapag maayos ang takbo ng mga bagay-bagay, nabibigyan sila ng kredito sa Valhalla at Ashford Street. Rosas, kapag lumala ang sitwasyon, ito ay ang Diyos ang nagpaparusa sa kanila.
Para makapag-aral sa isang magandang paaralan at maging isang mabuti at matagumpay na tao, sino ang kailangan nating hanapon? May nagtuturo ah. Ang inyong lingkod magiging matagumpay kayo kapag kayo ay talagang nakabangon. Magtatagumpay ka kung taimtim kang mananalangin. Gusto kong maging matagumpay ka sa pamilya, magkaroon ng maraming pera at manalangin sa Diyos. Magtatagumpay ka kung mag-aral ka ng mabuti at manalangin sa Diyos. Kung gayon, mayroon kang pareho kung sakali. Maglingkod sa Diyos at maglingkod sa Diyos. Sa tingin namin ay medyo nakakabaliw at nakakatawa kung paano kumilos ng ganoon ang mga Israelita. Ngunit ang Bibliyong ito ay ibinigay sa amin para sa isang dahilan upang mabasa namin at mapagtanto na iyon ang aming ginagawa. Malaki ang ginagastos natin sa pagtuturo sa ating mga anak, pagpapadala sa kanila sa matrikula, at pagkuha ng mga guro para magturo sa kanila. Magkano ang ibabayad mo para sa mga iyan? Malaki-laki rin ang babayaran ko para sa mga anak ko. Ngunit meron ba mabuhay para sa guro ng pagtuturo sa Biblia at magbabayad ng mga $50 kada oras para turuan sila ng Biblia? Nanong dili, wala ko nang ingon nga tudlaon sila og Biblia. Dili na ko sila tudlaon. Iyan ang sinasabi ko. Hindi naman sa gusto ko silang turuan, tudluan na ako sila para sa kwarta. Ano man, kay wala sila'y bili ni Ana. Ipadala na ako sila sa simbahan kausa sa kasimana. Kumusta sa eskwela? Pa-eskwelag tudlo nimo pirme, di ba? Kasta sa simbahan, igo na makataon sila. Tao sa simana, musta eskwela? Eskwela sa adlaw, napay extra, no? Papuntahin ko na lang sila sa simbahan minsan sa isang linggo at kung sapat na iyon, matututo sila. Magbabayad ka ng dagdag para ipadala ang mga ito sa bangkay, paaralan, di ba? Paano naman ang dagdag na ipapadala sa kanila? Malakas ang gapin para sa kaharian ng Diyos. Paano natin tinuturuan ang ating mga anak? Sa tingin ko, nabubuhay tayo at tinuturuan ng ating mga anak kung paano magkaroon ng dalawang Diyos, kung paano pangaralan si Baal at ang Diyos ng sabay. Apan giingon sa Dios, ingon sa anghel sa Ginoo, dili nimo makuha ang duha, wala kay kapilan. Parang may asawa at babae, isang mananampalataya. Nagatuo gihapon mi sa Dios. Matud niya, katulon na pandol ang Ginoo. Ug karon, basahon nato ang bersikulo 13. Kaya pinalikuran nila ang Panginoon at naglingkod kay Baal at kay Astaroth. Dinalikuran nila ang Panginoon. Ibig sabihin ay itinapon nila siya. Itinapon siya, itinuring siyang basura. At naglingkod kay Baal at kay Astaroth. Parang saksak sa puso ito. Inihay ang salitang iyon. Hulaan mo kung ano ang salitang iyon. Salitang Hebreo, ang paborito kong salitang Hebreo, di ba? Abad, ang mismong bagay na dapat gawin ni Adan sa hardin ng Eden. Ang mismong bagay na itinuro sa kanilang Diyos kung ano ang dapat gawin ng mga pari at levita, ang mga Israelita sa tabernakulo. Abad, at ginagawa nila ang mismong bagay na iyon kina Baal at Esther. Natututo tayo mula sa simbahan. Paano maglingkod sa Diyos? Ngunit ang ating pinaglingkuran ay nagiging makamundong bagay. Kristiyano ba talaga tayo? Muli, kailangan natong tanungin ang atong mga sarili. Ito ang kabaligtaran ng buhay ni Abraham.
Matagal na nating pinag-usapan at pinag-aralan ang buhay ni Abraham na hiway sa iba. Nabuhay si Abraham upang paghiwalayan ang makamundong bagay na iyon, ang dalawang Diyos na mayroon siya, o dalawa. Dalawang dakilang haligi ang taglay niya sa buhay, at ang paghiwalayan ang mga ito at paglingkuran lamang ang Diyos. Ngunit, noong panahon ng mga hukom, pinagsasama-sama nila ito at naghalo-halo ito na hindi man lang nila mapag-iba. Wala na ron ang pagtatalaga. Kaya isipin natin ang dalawang Panginoon sa atong buhay. Para sa atong araw, sa katapusan, basahon nato ang Mapiyo, kap na pulog unom, verse kawahagduhang ngadto sa upat. Ito ay bilang konklusyon lamang. Gusto ko sanang, pwede ko bang yayain si Nick na pumunta rito at maglaro ng magpatugtog ng musika? Babasahin natin ito at hayaan natin nga gumugol tayo ng ilang minuto para tahimik na mag-isip. Ating mga sarili, ang iyong sarili. Sino ang ating tunay na Diyos? At sinasabi natin, tulad ng panahon ng mga hukom, sinasabi nating naglilingkod tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa Diyos, pumupunta tayo sa bawat paglilingkod, ngunit saan natin ginugugol ang ating oras, pera at pagsisikap? Saan tayo mamumuhunan? Nakakagulat ang Mateo 16:22-24. At ito ay nakagulat kay Peter. Alam natin ito nang sabihin ni Jesus, ako'y magdurusa at ako'y ipapako sa krus. Iyan ang sinabi ni Pedro. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagwikaan. Sino ang sumasaway kamino? Sinasaway ni Pedro si Jesus dito dahil sa pagsasabi niyan. At sinabi niya, hugnawang mangyari, Panginoon. Hindi ito kailanman mangyari sa himo. Datapo at lumingon siya at sinabi kay Pedro. Si Jesus naman ay lumingon kay Pedro at sinabi, lumayo ka sa akon, Satanas. Kilalang kilala natin ang talatang ito, di ba? Ikaw ay isang katitisuran sa akin, sapagkat hindi mo iniisip ang katotohanan ng Diyos, kundi ang katotohanan ng tao. Napapansin mo ba dito? Sinabi sa kanya sa Diyos, Satanas, kapag ikaw ay naging isang Satanas, hindi kapag inilagay mo ang iyong puso sa mga bagay ni Satanas. Sabi niya, hindi mo iniisip ang katotohanan ng Diyos, kundi ang sa tao. Kapag iniukol natin ang ating mapuso sa kapakanan ng tao, tayo ay nagiging Satanas. Hindi na natin kailangang isipin pa ang interes ni Satanas. Kapag ang interes ng tao ang nagiging Panginoon at pangunahing puwersa ng aking buhay, ako ay nagiging si Satanas. Sa mga salita ni Jesus, masasabi kong Kristiyano pa rin ako, ngunit kung gagawin kong figura ang Diyos at maglilingkod sa ibang mga bagay sa akong pang-araw-araw na buhay, sabi ng Diyos, pinabayaan ninyo ako. Iniwan mo ako. Kaya't ating pag-isipan, lumakit tayo sa Panginoon at pag-isipan, ano ang magagawa ko upang makabalik? Ano ang magagawa ako para maturuan ng mga anak ko? Sa halip na mag-alala lang kung paano sila hindi nagsimba, ano ang itinuro ko sa kanila? Ano ba ang ipinakita ko sa kanila? Hindi ko sinasabing mali ang ginagawa ng lahat. May mga batang dumaan sa pagdadalaga at pinagdadaanan ang kanilang oras para talagang ayusin at ayusin ang kanilang mga iniisip at sila ay magiging dapila sa sansinukob. Naniniwala ako. Lahat tayo dumaan diyan. Hindi naman palaging kasalanan ng mga magulang, pero kasalanan talaga. Makakabuti para sa atin na kahit papaano ay pag-isipan ang tanong na ito. Bakit isusula? Nagtatanong ang anghel ng Panginoon, ano itong ginagawa mo? Naglingkod ka ba sa Diyos? Talaga bang nabubuhay ka para matupad ng Diyos ang kanyang kalooban? Kung interes bang tao ang sentro ng iyong isipan? Nakatuon ba ang iyong isip sa kapakanan ng tao? Sabi nila,
Diyos ko, tama na ang ginawa naming pagpapalaya sa kanila. Kaya para sa kaginahawan, para sa ginhawa, kailangan ba talaga nating magdusa o makipaglaban ng husto para lang magmaneho ng tuluyan? Para itaboy sila palabas? Hindi magkatao minsan, hindi tama. At kung minsan ay sinusubukan nating sawayin ng Diyos tulad ng ginawa ni Pedro, minsan nakikipagtalo tayo sa Diyos. Sinasabi namin sa kanila kung bakit siya mali, kung bakit kami tama. Tahimik tayong lumapit sa Panginoon. Ipagdasal natin ang ating susunod na henerasyon. Ipanalangin natin ang ating simbahan. Higit sa lahat, hayaan nating pinagninilayan natin kung paano ang ideyang isang tunay na Kristiyano. Ito, saan? Ama, mahal ka namo at nais naming sundin ang iyong mga pamamaraan. Pero minsan, dahil hindi naton alam, minsan dahil masyado tayong abala sa buhay na atong ginagalawan. Nakalimutan na namin kung nasaan ka, kung sino ka, at hindi na namin alam kung ano ang ginagawa namin. Bueno, maraming salamat sa pagpapadala sa amin ng anghel na ito mula sa Fricadillo na nagtatanong sa amin, ano ang ginagawa ninyo ngayon? Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito upang maibalik namin ito sa aming sariling buhay Kristiyano. Habang kami naglalakad at pumupunta sa simbahan at sumasamba sa iyo. Ama, tulungan mo po akong maging isang dalisay na sakripisyo na imialay sa iyo, hindi isang pagkukunwari, hindi lamang sa anyo, hindi isang gawaing pansarili at makasariling kapakinabangan. Ama, dalangin namin na ang lahat ng aming pananampalataya, paglingkod at pagsamba sa imo ay maging tunay at kalugod-lugod sa iyo, Ama. Ama, napakahina po namin. Napaka-selfish mo, pero hindi mo pa rin kami tinanggihan. Tinatawag mo pa rin kaming mga anak mo. Kahit na marami na kaming nagawang mali, nandito ka pa rin. Kaya Ama, dalangin namin na pahintulaton mo kaming muling makabangon, tuluton mo kaming muling magbalik tanaw, at tapuson ang gawaing ipinagkaloob mo sa amin. Sa pagpapalayas ng lahat ng kadiliman at pagtalikod sa atong mga kasalanan. Ama, kami ay mahina, ngunit naniniwala kami malakas ka. At wala kaming madawa, ngunit naniniwala kami na kapag kasama namin kayo, papayagan ninyo kaming gawin ito. Kaya Ama, isang bagay lang. Tulungan mo kaming umasa sa iyo. Tulungan mo kaming itapon ang aming mga bituka at mga abo. Tulungan mo kaming itapon ang aming mga interes na nakakakompromiso, ngunit tulungan mo kaming umasa sa iya. Maraming salamat po, Ama, sa iyong biyaya.
Aglay ang mga pusong nagpasalamat, nais naming ialay sa iyo ang handog na ito. Dalangin namin na tanggapin mo at higit sa lahat, Ama, ang aming mga puso at ang aming pagsisisi. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Nagpapasalamat kami sa iyo. Amen.